Ang bisita. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta na nagsisilabis sa inyo na nakadamit tupa, ngunit sa loob ay may mga mabangis na loob. Ang kwento natin ngayon, mga ka-horror, ay tungkol kay Yeng sa kanyang karanasan sa dati niyang kongregasyon. Pagkatapos ng serbisyo sa simbahan, inahayag ni Moxanim, "Mga kapatid, may bisita tayo. Si John Dasanim ay mananatili sa atin ng ilang buwan at tutulong sa pagtuturo sa mga kabataan dito sa ating simbahan." Tinawag ni Moxanim sina Yeng, Juana at Teresa. "John Dasanim, ikaw ang magturo sa tatlong ito," sabi ni Moxanim. Si John Dasanim ay isang mabuting guro at napakabait. Ngunit napansin ng tatlong kabataan na minsan ay nakikipag-usap siya sa sarili at may kakaibang kilos. Pagkalipas ng ilang buwan, sinabi ni Juana, "John Dasanim, malapit ka na umalis. Mamimiss ka namin," dagdag ni Teresa. "Congratulations sa pagiging pastor," sumagot si John Dasanim. "Sa totoo lang, dapat ay matagal na akong naging pastor. Gusto niyong makinig ng kwento?" "Opo," sagot ng tatlo. Lahat ng magiging pastor ay kailangan pumunta sa pangunahing simbahan at manatili roon ng ilang araw para mag-aral. Simulang kwento ni John Dasanim. "Habang may klase kami, tumunog ang cellphone ko, ngunit pinagalitan ako kaya hindi ko nasagot. Pagkatapos ng klase, tinignan ko ang cellphone ko at puno ito ng tawag mula sa girlfriend ko. Tumawag ako sa kanya, ngunit hindi siya sumagot. Nag-aalala ako at humingi ng permisong umalis, ngunit hindi ako pinayagan. Tumawag at nag-text ako sa buong gabi, ngunit hindi siya nag-reply. Kinabukasan, nagpadala siya sa akin ng video. Nang na-play ko na ito, nakita ko ang kakilakilabot na nangyari sa kanya. Tinawag niya ang pangalan ko, humihingi ng tulong. Umalis ako agad sa pangunahing simbahan para puntahan siya, ngunit nakita ko na lang ang kanyang malamig na bangkay. Nagalit ako sa Diyos. Bakit niya ito pinahintulutan mangyari sa girlfriend ko, kahit na nagsisilbi ako sa kanya, at doon ko nakuha ang special na kakayahan tulad ng napansin ninyo." Natakot ang tatlong kabataan, ngunit akala nila nagbibiro lang si John Dasanim. Hindi nila pinansin ang narinig at masayang umuwi. "Yeng, kumain na tayo," tawag ni Ki, ang ina ni Yeng. Hindi sumagot si Yeng at natulala lang. Tanong ni Ki, "Yeng, anong nangyari?" Habang papalapit kay Yeng, sinabi ni Yeng, "Huwag kang lalapit, paparating na sila, tulong." Naguluhan si Ki. "Anong pinagsasabi mo?" Sumigaw si Yeng, "Lumayo ka!" Napansin ni Ki ang pagbabago sa mga mata ni Yeng. Kumikinang ang mga mata nito. Tinawag niya ang kanyang asawa, si Nad, at pinagdasal si Yeng, ngunit hindi ito gumaling. Dinala nila si Yeng sa simbahan at iniling kay Moxanim na ipanalangin siya. Sa kanilang pagkagulat, naroon din si Juana at Teresa kasama ang kanilang mga magulang. Sinubukang kontrolin ng kanilang mga anak na kumikilos din ng kakaiba. Pinanalangin ni Moxanim kasama si John Dasanim sina Yeng, Juana at Teresa. Mukhang okay na sila. At kinausap ni Moxanim si Yeng habang may ibinubulong si John Dasanim kina Juana at Teresa. Umuwi na silang lahat. Kinabukasan, kumilos ng kakaiba ulit si Yeng at dinala siya kay Moxanim. Habang ipinanalangin ni Moxanim si Yeng, may ibinulong si John Dasanim sa kanya at tuluyan ng gumaling si Yeng. Ilang araw,
ang lumipas. Nahuli ni Moxanim si John Dasanim na gumagawa ng isang kakaibang ritual. Nag-away sila at pinalayas ni Moxanim si John Dasanim. Lumabas na hindi tunay na nagsisisi si John Dasanim. Sinisisi niya ang kongregasyon sa nangyari sa kanyang kasintahan at plano niyang sirain ang simbahan. Natuto si Yeng at ang iba ng isang mahalagang aral mula sa karanasang ito.